Shalom everyone, mga kapatiran dito sa Assembly of Jehovah Philippines at kayo din pong manunood sa Republish. Shalom. Ngayon po ay 10/15/2025 at 6:17 na po ng gabi. Ngayon po sa ating araw po ng Miyerkules ngayon sa Gregorian calendar. At ngayon po ang ating weekly scriptural study, uh, mga kapatid. So, we are on this study na umpisahan na natin po sa nakaraan. And ngayon, mga kapatid, patuloy tayong mangaral sa ating topic na naumpisahan. Sa nakaraan, when to observe Shabbat. Yan po ang ating napag-usapan sa nakaraang linggo, mga kapatid. So ngayon po, this is a continuation para maintindihan natin kung bakit 12 hours lang yung ating observance of the Shabbat batay doon sa ating napaliwanag sa nakaraang linggo. Bakit 12 hours lang, mga kapatid? Upang magkaroon tayo ng mas malinaw or dagdag na mga evidences, mga kapatid, mula sa Scripture. So ito ngayon ay magbibigay pa ng karagdagang mga references, karagdagang pagpapaliwanag na kung maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng umaga at gabi, mga kapatid, okay, morning and evening, kung ating maintindihan po yon from the point of view or from the understanding of the Scripture, mga kapatid, then we will understand na talagang maraming mga evidences that supports that Shabbat should only be observed 12 hours, mga kapatid. So, that being said, wala tayong intention to put down anyone na iba yung kanilang pag-unawa sa mga bagay na ito. And we give respect, mga kapatid, as we continue to search and study the Scripture. So please allow me to share my slide, yung ating PowerPoint upang ating umpisahan na may paliwanag, mga kapatid. So we're done with the blowing of the shofar, mga kapatid. Tapos na po tayo dyan. So let's continue with our explanation. So pinalitan ko yung word na morning. Kasi morning, quite close to the word mourn. Okay po. And when you say mourn, ano po yun? Grieving. Ano pa? Luksa. Grieving. Yeah, pagluksa, grieving, or in pain. Yun po ang ibig sabihin ng mourning. So, we prepare to use or highlight the word grand rising. What is grand rising? So when I say grand rising, aka morning, kumbaga, o umaga, mga kapatid. So please understand that for our terms and understanding the PowerPoint presentation, mga kapatid. So yan po, kapag sabihin natin na grand rising, umaga po ang ating tinutukoy or morning in the English. And of course, evening. So ano ba yung gabi? Ano yung evening? So what is grand rising and what is evening? So yun po ang ating tutukan ngayon. And this is not something new because sa nakaraang taon na pag-usapan natin ito but tingin ko hindi ito na record, mga kapatid, at hindi rin po na publish. So as we continue, let me explain, let me share this passage, mga kapatid, na kung saan lagi nating naririnig kapag meron tayong Shabbat gathering, di ba? Ito pala ay hindi lang nabanggit dito sa Talyam o Psalm 103 verse 3, but ito rin po ay nabanggit sa Malakay, chapter 1 verse 11. So, meron na tayong additional witness.
o additional na patotoo na hindi lang tahalya mo Psalm 113 verse 3, but nabanggit din po sa Malakay 1 verse 11. So can I ask somebody to read that in Malakay 1 verse 11 as I'm going to explain now Talyam 103 verse 13 verse 3. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito ay ang pangalan ni Yahuwah, okay, hindi ko na po na ano ito, dapat ni ito, no? Ang pangalan ni Yahuwah ay dapat purihin. Okay, so we openly hear this phrase, from the rising of the sun. So kaya very appropriate yung ating pinili na word, which is, okay, pinili natin yung grand rising. Okay? So from the rising of the sun to its setting down, the name of Yahuwah be praised. Mula sa pagsikat ng araw. So, dito natin makikita yung idea na day starts sa umaga. Okay? Malinaw na mula sa reference na ito, ang araw ay magsimula, okay, sa umaga. Day starts from grand rising. Okay? Batay po sa, okay po, andali lang po. Batay po sa ating mga paliwanag sa nakaraan o kanina sa ating introduction mga kapatid. Okay, so mula sa pagsikat ng araw, from the rising of the sun. So it is very clear na talaga ang araw ay mag-umpisa sa umaga. Okay, as the day starts, then the name of Yahuwah be praised, mga kapatid. At sinabi diyan, hanggang sa paglubog. See, the day starts on the grand rising, and the day ends kapag ito ay lulubog na, mga kapatid. So as it goes up and as it goes down, the name of Yahuwah be praised. Okay? So yan po. Can we hear somebody reading from Malakay 1 verse 11? Pwede pong mag-volunteer. Sinong pwede maka-volunteer, mga kapatid? Who would like to Kung volunteer? wala ako po, Brad. Salamat, Sister Ahaba Bacho. Malakay 1 verse 11. For from the rising of the sun, even to its going down, my name is great among nations, and every place incense is presented to my name, and a clean offering, for my name is great among nations, said Yahuwah of hosts. Yun po. Yada Yahuwah. So, ang nagsalita is Abba Yahuwah, mga kapatid, through the prophet Malakay. So, it's very clear na sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar, ganun din dapat ang mangyari. Okay? Pagsikat sa araw hanggang sa paglubog, kailangan kilalanin, purihin, pasalamatan o purihin, mga kapatid, o bigyan ng pugay, bigyan ng pagkilala ang pangalan ni Yahuwah, mga kapatid. So, yan po. 2 verses already is a very strong evidence, mga kapatid. Okay po, ito na po yung apat na mga titik, Yad, He, Uwa, He. Okay, or Y-H-U-H. Na kapag idugtong natin yan, yung He is reading it as A-S. Kaya magiging Ya, Y plus A-S kaya magiging Ya. Following U, Ya-U. Then following another He which is A-S, Ya-U-A. Ya-U-A. Ya-U-A, mga kapatid. Ang totoong pangalan ni Abba Yahuwah at ito po ay nakasulat sa mga pangalan ng mga scriptural character mula kay Abram, naging Abraham, Ham, kasi yung AH ay na-insert, mga kapatid,
Sarai nagiging Sarah. Okay? So, yan po. And take note na bawat titik ng Yehudia o Hebrew ay may mga kahulugan, mga kapatid. So, yan po. Ang pangalan ni Abba Yahuwah na ang ibig sabihin, He is the provider, He is the creator. He supplies, mga kapatid. Siya yung the only source of kaya. Siya ang ating hininga, mga kapatid. So, yan po. Pangalan na Judah, yan po ay Yahuda. Okay? So, Nehemiah, yan po ay Nakam Yahu. So ito po ay mga pangalan ng mga scriptural character na kung saan nandyan din po yung titik sa pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. But take note sa English translation, talagang wala kang makikitang mga connection, mga kapatid. Okay po, patuloy tayong magkilala kay Yahushua unang kapa o patar o Peter. Or rather, pangalawa, chapter 2 verse 5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pa pinatawad. Bagaman iniligtas ni Noe sa tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, nung ang daigdig ay masamang tao ay dinalhan ng baha, mga kapatid. So, malinaw dito sa talata na ito na speaks about Noe or Noah, mga kapatid, na kung saan siya po ay nangangaral sa mga bagay na matuwid or mga katwiran, mga kapatid. He is a teacher, siya po yung tagapagsalita, mga kapatid, o nangangaral siya sa mga bagay na matuwid o katwiran, mga kapatid. He is teaching righteous things po. Ito si Noah. Tingnan mo yan, mga kapatid, no? Sa panahon ng judgment. Okay? Naligtas po si Noah kasama ang 7 pa. Bakit, ano ibig sabihin ito? Kasama ng 7 iba pa. So in other words, 8 lang silang naligtas sa panahon na yon. And take note, 3 yung kanyang anak na mga lalaki at may mga asawa yan sila. So 6 na po. 6. Then Noah at kanyang asawa, kasi nag-iisang asawa meron siya, kaya magiging 6 plus 2, maging 8, mga kapatid. So, na-spare po sila sa panahon na yun. Okay? And the rest of mankind, sila po ay na-punish, mga kapatid. Kaya sinabi dito, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, sabi niya, bagaman iniligtas si Noe. So, kumbaga, dahil sa kasamaan ng mga tao sa panahon na ito. People became wicked sa panahon na ito, mga kapatid. Genesis chapter 6 to 9, nagkaroon po ng mga intermarriage ang the sons of men and the daughters of men, mga kapatid. Nagkaroon po ng mga intermarriage. May mga fallen angels, mga kapatid, ay nag-asawa sila ng mga magagandang anak ng mga babae, mga magandang mga babae, mga kapatid. So, yun po, they produce children, at saka ang nangyari is, ayun, mas grabing sumama or the world sa panahon na yun ay talagang napaka-evil, napakasama po, mga kapatid, ang mga pangyayari. Kaya, Abba Yahuwah send a punishment, send rain to punish the entire Arats. And there are only 8 people na naligtas, mga kapatid. So, that being said, Patar is saying na ang mundong ginagalawan natin talagang hindi maka-escape sa coming judgment, mga kapatid. In fact, nasabi na po doon sa Kasaon o Revelation 21 na Abba Yahuwah will what? Send or make or ibababa ang bagong Arats at saka bagong Shamayam. So, sabihin, ang matandang daigdig ito
Anong mangyayari dito? Okay? Tutunaw ba? Matutunaw? Masisira? Basahin natin yung Great Tribulation, mga kapatid, doon sa Revelation. Okay? May mga specific na mga pangyayari. Every blast of the trumpet, may mga specific na mangyayari sa ating sanglibutan, mga kapatid. Mayanig. Yayanagin ang lahat na ito bago darating si Yahushua, mga kapatid. So yan po, mga kapatid na manunood o makikinig sa Republish. Ito na nga po yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua. Yahau, okay? Yahau. Yan po ay first 3 letters din po sa pangalan ni Abba Yahuwah. Then Shan, Ayan. Titik na Shan with the sound of SH. Titik na Ayan with the sound of A. Kaya magiging Yahusha. Okay? Yahusha. Yahusha po, ang totoong pangalan ng ating Messiah, na kung saan, ang ibig sabihin po niyan, Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. So ito na nga po ang pangalan ng ating Aba, Yahuwah, pangalan ng ating Mashiach, ng ating tagapagligtas, Yahusha, mga kapatid. So, that being said, tayo ay patuloy sa ating discussion. So what is the purpose of this teaching video? Establish when grand rising starts. Yun po. Kailan ba talaga mag-umpisa ang umaga? Okay? Then establish when evening begins. Kailan ba mag-umpisa kapag ito ay gabi na? Or when it is evening, mga kapatid? So, ano yung mga clue natin? Paano natin malalaman? Number 3, correctly understand the duration of the day. Kapag sabihin natin na day, ilang oras ba talaga? 24 hours ba? Or 12 hours lang? Okay, so kailangan nating, although napag-usapan na natin sa nakaraan, meron na tayong na-highlight na verse, John 11 verse 9, di ba po? Yung Kanan 11 verse 9, na-highlight na po natin yun. Na mula mismo sa bibig ni Yahushua, binanggit niya, there are only 12 hours in a day. So, kailangan nating dagdagan pa ng mga other references o pagpapatuo, mga kapatid, kung ano, ilan talaga ang duration ng isang araw. Pang-apat po is dispel wrong teaching on evening and day. When we say evening, ano po ang ibig sabihin yan? Ang evening ba ay pareho sa night? Okay po? So, yan. May mga hindi tamang mga pag-unawa ayon sa scripture dito sa mga ideas na ito, mga kapatid. So, kailangan nating i-dispel or ating expose yung maling mga pag-unawa, mga kapatid. And again, as a disclaimer, we have no intention to say negative to others who don't have the same understanding as this, mga kapatid. Okay, bilang I would say to give emphasis kasi sa nakaraan napag-usapan na po natin ito, no? Matatiyao 16 verse 1. To give emphasis on this, can I ask somebody to read? And then I will explain this, mga kapatid. Pwede bang masahin, mga kapatid? Ako, Brother Dan. Brother Dan. Okay, nauna si Brother Casadiao. Or ano man, ladies first ba? Or Si Brother First Casadieho. lang. Brother Casadieho, please. okay, go ahead, Brad. Go ahead. Okay, Okay. salamat. Matatiyaho 16 verse 1. Dumating ang mga Fariseo at ang mga Saduseo at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ang isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon sapagkat mapula ang langit.
3. At sa umaga, magiging maunos ngayon sapagkat mapula ang langit at nagbabanta. Marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi ninyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Po. Okay po, mga kapatid. Salamat sa pagkabasa ni Brother Kasad Yao or Brother Pio, mga kapatid. Mula dito sa Tagalog translation na ating nabasa ngayon. Sa nakaraang linggo na highlight po natin ito at nabasa rin po sa English. Pero ngayon bigyan natin ng specific attention sa Tagalog po na pagkasalin. Okay, so ang background is Pharisees and Sadducees. Dumating kung saan si Yahushua ay naroon kasama ang kanyang mga alagad. At sinabi dito na wala silang sadya na gustong matuto kay Yahushua, but instead ang kanilang sadya ay upang subukin in order to tempt, in order to test Yahushua, mga kapatid. So, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. So, in other words, they have been demanding for signs and wonders, mga kapatid. Kung titingnan natin ito. So, ngayon, hihingi pa sila ng additional pa na tanda or signs. Pero sabi nila, yung signs na nagmumula sa Shamayam, nagmumula sa langit. So nakatutok po sila doon sa ipapakita ni Yahushua na tanda, ngunit ito ay nagmumula sa Shamayam. Ano kaya yung mga iniisip ng mga Pariseo at Sadduceo nito, mga kapatid? They want something, they want a miracle na gagawin o gusto nilang gagawa si Yahushua ng miracle na nagmumula sa Shamayam? Yun ba ang kanilang iniisip, mga kapatid? But hindi yan ang binigay ni Yahushua. I mean, hindi tinugon ni Yahushua kung sakali tama yung ating iniisip. Na they were asking for signs and wonders o miracles o mga kababalaghan ba or kung tama ba yung word na yung mga amazing things, kumbaga, okay, baka mali yung word na kababalaghan. Mga amazing things na pwedeng ipakita yung kanyang kapangyarihan as a sign na nagmumula sa Shamayam. Okay? Alala po ninyo, mga kapatid, yung nagkaroon ng contest si Elijah doon sa Mount Carmel o Carmel. Mga kapatid, di ba? Ano yung hiningi nila doon na sign? If you are true, if you are the true creator and the all-powerful one, ano yung sign na hiningi nila? Papadala kayo ng apoy. So, yun po yung sign na nagmumula sa Shamayam. Okay? And yung mga prophets ni Baal, mga kapatid, hindi sila nakapag padala. Kahit umaga pa hanggang sa after lunch, sila'y sumisigaw, nanalangin, pero walang mga kasagutan. But when Alyao stepped forward, just a simple words, send fire from Shamayam, sabi niya, upang itong lahat sila ay makakilala sa inyong kapangyarihan. So dito, hindi yun ginawa ni Yahushua o kung yun man ang kanilang gustong hangarin, hindi ginawa ni Yahushua. But instead, ano yung kanyang ginawang sagot? Ito yung sagot niya. Kasi tanda mula sa langit ang kanilang hinihingi. So ang sagot naman ni Yahushua ito, sa dapit hapon ay sinabi ninyo magiging maganda ang panahon sapagkat mapula ang langit. So sa dapit hapon, when it is evening, when the sky is red,
then ang tinutukoy dyan, the weather is good. At sa umaga, sinabi ni Hosea, magiging maunos ngayon sapagkat mapula ang langit. At nagbabanta, sabi niya, marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi niyo makilala ang mga tanda ng panahon. Hosea is affirming their understanding kung ano yung evening, dapit hapon, at kung ano po yung umaga, which is grand rising. So there is the concept of dapit hapon, evening, mga kapatid, and there is the concept of grand rising, umaga. Ang pinag-usapan dito related to weather. And they have something in common, mga kapatid. How do we know na ito ay dapit hapon na? Anong ating tanda kung ito ay dapit hapon na, mga kapatid? Mapula ang langit. Ano ang ating tanda kung kapag ito ay umaga? And especially umaga at hindi maganda yung panahon dahil maunos. Ano yung ating tanda? Ganun pa rin. Okay? Mapula ang langit. So they have something in common. When it is evening, the sky is red. When it is grand rising, ganun din po. The sky is red. So, malinaw, mga kapatid, na the parameter of day is morning and evening. Or grand rising and evening, mga kapatid. Okay? Yan po ay malinaw na parameter or masasabi natin na what comprises a day. There is umaga, there is evening, mga kapatid. Grand rising and evening, mga kapatid. Okay po? So, yun po ang ating nabasa sa Tagalog. Now, we don't have to read again in English kasi napaliwanag na po natin. Let's proceed right away dito sa mga Greek terms, mga kapatid. Opsius, ito po, Opsius po yan, Greek. Ayun sa G3798 na ang kahulugan po niyan ay late or meaning late or evening. Okay? Late or evening, mga kapatid. Correlates to Arab. Ito po ay Yaudiat word sa Arab. Strong's H6148 hanggang 6153, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ng Arab, which sinabi dito sa Greek, correlates with Opsius, mga kapatid, late and evening. Yan pala ay connected sa Yaudiat word Arab, batay dito sa Strong's number, mga kapatid, na ang ibig sabihin, to mix or evening, mga kapatid. So, yan po, Opsius sa Greek, sa Yaudiat, yan po ay Arab, to mix or evening. Okay? So, maghalo-halo na. Maghalo na. Okay? To mix and evening, mga kapatid. But mamaya, patuloy natin paliwanag. Another Greek word dito, mga kapatid, ay paraiso. Ito po, paraiso. Ayon sa Strong's G or Greek, 4449 to 4450, mga kapatid. Ang paraiso, ang ibig sabihin po, having the color of fire or having the color of red, mga kapatid. So yun po ang general understanding ng paraiso, na magkaroon siya ng kulay na parang apoy or kulay na pula. That's paraiso in the Greek, mga kapatid. At iyan din po ay correlates to the Yaudiat word Adam. Okay po? Ito po ay Adam, mga kapatid. Adam. H11, 19 to 12
to 112, 122 mga kapatid, na ang ibig sabihin to be read. So, ang paraiso, okay, perazo, okay, mga kapatid, is correlated with Adam, na ang ibig sabihin to be red, mga kapatid. Magiging pula. Okay po? And then, yun po ay related to the word evening, mga kapatid. Opsius and pairazo. Okay, pairazo. Ang another word naman po is grand na itong umaga, and grand rising or morning, mga kapatid, umaga. Yun po sa Greek word ay proi. Ayon sa G4253, G4404, na ang ibig sabihin ng proi, mga kapatid, is ano po? In the morning. Okay? Sa umaga, mga kapatid. Meaning, in the morning. Before. Okay? So, meron pong additional word before. In the morning. So, before. So, sa nakaraan, na highlight po natin itong Yaudiat word bakwar na nanggagaling sa root word bakar. Okay? Bakwar, ayon sa H1242, na ang ibig sabihin ay morning or grand rising, daybreak, or dawn. Okay? Sa Tagalog po, umaga. Sa Yaudiat, yan ay bakwar, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ay umaga nga, daybreak, at dawn. Okay? Or what? Madaling araw. Yun ba yung dawn, no? Madaling araw, mga kapatid. So, ito na nga po yung picture natin para ma-highlight. Okay? Ito po yung grand rising. The sky is red. So, whenever you see this, sometimes as early as 5:30 siguro or 5 o'clock sa umaga, then we would say the sun is already rising, mga kapatid, at ito ay umaga na. So, ibig sabihin, maliwanag na. Okay? May ilaw na, mga kapatid. Okay? When it is evening, ganito rin po. When it is evening, ang picture is also red. In which ang araw ay lulubog na. And you will see the clouds, you will see the sky color red, mga kapatid. Okay po? And what do we know when it appears, mga kapatid? Yan ay evening na, mga kapatid. It is already evening. So, umaga, red pa rin ang sky. Then gabi, o evening, mga kapatid, yan po. The sky is also red, mga kapatid. Okay, so yan po. Batay sa na-highlight na rin natin, mga kapatid, sa Genesis o Parashat 1 verse 5 and 6. Yahuwah saw the light that it was good. And Yahuwah divided light from darkness. So, merong ginawa si Abba na hiniwalay niya ang light, hiniwalay niya sa darkness, at binigyan niya ng partition or division, mga kapatid. Verse 5, anong ginawa niya? Tinawag niya ang light as day. Okay? At tinawag niya, ano po, ang darkness as night. Abba Yahuwah called light day and darkness night. So talagang iba ang day, iba ang night. Okay po? Ako ba'y marinig pa? Parang unstable ang aking wifi dito. Can you still hear me, mga kapatid? Please give me feedback po. Okay ra. Okay ra, Brad. Salamat mga kapatid. So mga kapatid, ito po yung ating malinaw na pagpapahayag mula sa Genesis 1 verse 4 and 5.
Meron ng partition, meron ng division. Iniba na ang light, iniba ang darkness. Ang light, tinawag na day. Ang darkness, tinawag na night. Okay? So, bakit pa natin pagdugtungin na there is already a separation? Day is separated from night, mga kapatid. Kaya dito na sa next phrase, and evening, and the evening and the morning were the first day, mga kapatid. So, malinaw po na unang araw ito. So, hindi tayo pwedeng tatawid pa doon sa another na umaga para magiging 24 hours kasi unang araw pa ito, mga kapatid. Walang nangyaring unang araw, but this is the first na araw, mga kapatid. So, when it says the first day, so malinaw na po na what comprises day is morning and evening. Grand rising and evening. What comprises day, mga kapatid. So, ayun sa ating na-highlight na sa nakaraan, but again, let's highlight it today. Itong word na day, ayon sa Yahudyat, yan ay yum or yaum, mga kapatid. Ayon sa H31:17, okay, yan po ang Yahudyat word na ang ibig sabihin, the day, the primary signification appears to be that of the heat of the day. Okay, kapag sabihin natin na yum or yaum, mga kapatid, yun na nga, mainit na ang araw. The root appears to be from the word yakam. Okay, and from the word yaum, ang pinakaugat niyan ay yakam, mga kapatid. Ayon sa H31:79 na ang ibig sabihin to be hot. So, yaum, mga kapatid, referring to the heat of the day kasi nagmumula yan sa root word na yakam. Na ang yakam, ang ibig sabihin po ay to be hot. So, basically, ang concept ng yaum or yum or day, mga kapatid, ito na nga, heat of the day. Okay, meron tayong reference dito. Can I ask one reader na basahin po ang Genesis 18 verse 1? Can somebody go there? Then another also from Jeremiah 36 verse 30. Sige, dalawa po mga talata. Genesis, Sister Sarah, pwede ba? Genesis 18 verse 1. And then Opo. somebody go to Jeremiah 36 verse 30. Ako, Brother Dan, ngayon na po. Opo, can you read it for us? Yung Parasha Okay. 18 verse 1. Genesis 18 verse 1. And Yahuwah appeared to him by the terebinth trees of Mamre while he was sitting in the tent door in the heat of the day. See? Malinaw po yun, yung phrase na in the heat of the day. Si Abraham po, di ba? Ang kinukwento dyan na habang mainit ang araw, okay, saan po siya naka-take ng shade? Di ba? Doon po sa terebinth tree. So, yun po. Yakam po. Yaum or yum ang pinag-usapan dyan during the heat of the day. In the Hebrew Yahudyat, yan po ay yaum, mga kapatid, na nagmumula sa root word yakam. Okay, what about Jeremiah 36 verse 30, mga kapatid? Anyone would like to volunteer to read? Yaram-Yao o Jeremiah 36 verse 30?
Okay po? Anyone would like to volunteer on that? Yaramyao 36 verse 30. Ako, Brother Dan. Ay, salamat po, Sister Asara Batchao. Therefore, thus said Yahuwah concerning Yehoiakim, sovereign of Yehuda, he shall have no one to sit on the throne of Daud, and his dead body is to be thrown out to the heat of the day and the frost of the night. See? So, malinaw po dyan, tinutukoy dyan si Yahoiakim, mga kapatid, na kung saan mapuputol na yung line of Daud doon sa pagkahari ng Yehuda. Bakit po? Kasi ang kanyang katawan ay tatapon doon sa mainit na araw, heat of the day, and the frost of the night. So, malinaw po mga kapatid na talagang kapag sabihin na day, talaga yung sikat ng araw o yung init ng araw. And siniparate yan. And the frost of the night. Sabi sabihin, separate yung day, separate ang night. Na kuha ninyo mga kapatid? Separate yung day, separate yung night. Okay? So, yun po. Pwede man na hanggang sa heat of the day lang, mga kapatid. Pwede yun. Pero nagpatuloy yung statement, and the frost of the night. So, ibig sabihin, yung heat of the day is 12 hours. Then, kung patuloy pa yan, and the frost of the night, so madagdagan pa ng another 12 hours. Pero ang tinawag ay frost of the night. Hindi na po part of the day yan, but that's already a frost of the night ang pinag-usapan. Okay po, so yan, ito na po yung ating explain na sa nakaraan, mga kapatid. And I don't have to explain it lengthy at this time, but shortly, mga kapatid, na itong translation ito, to be translated, mga kapatid, with the phrase existing evening and existing morning, dahil po yan dito sa uyaya, which highlighted of the word to exist, mga kapatid. To exist. So, yung mga translators, hindi nila na-translate yan. Okay? So, kung alisin mo yung word na to exist, then you are referring to another day, mga kapatid. Which is, hindi naman po yun ang pinag-usapan. Because ang pinag-usapan dito is, when it says, that existing evening and that existing morning, na ang ibig sabihin does not go overnight, mga kapatid. Because it refers to that existing morning and that existing evening, mga kapatid. Hindi po pinag-usapan itong another another evening or another morning the following day. Hindi po. But ang tinutukoy is yung existing, yung current, yung kasalukuyan na umaga at kasalukuyan na gabi, mga kapatid. Okay po? So, I hope na malinaw na yan as we have explained that as well sa nakaraan, mga kapatid. Okay? So, yan po. What constitute a day? Batay sa mga references na ating napaliwanag. Constitute morning and evening. Okay? Yahuwah separated light from darkness. Ang Yahudiat word dyan ay badal. So dahil ni-separate na ni Abba ang light, this is called day o yum, mga kapatid, o yaum. Separate naman niya yun eh. So kaya iba ang light, which is yaum, iba rin ang darkness, which is night. So mga kapatid,
Minsan, when we say evening, right away, automatic, ang pumasok sa ating isip ay, ano po? Di ba? When we say evening, ano right away yung papasok sa isip natin? Any answer? When you hear the word evening, what comes into your mind? Di ba? Darkness. Darkness. Oh, dark or darkness agad. Evening na. Ibig sabihin, darkness agad. Pero ano yung definition kinanoon sa evening? Evening is when the sky is Red. red. Ibig sabihin, mayroong pang, Liwanag konti. yes, mayroong pang kunting liwanag. Still part of the light. Nakuha ninyo mga kapatid? But sa ating local understanding, kapag sabihin na evening, wala na, dark na yan. Hindi na tayo makakita. No, ayon doon sa terms kanina o paliwanag ni Yahushua. Evening is when you see the sky is red. Meaning, bahagi pa ng light and is about to end. Yung light is about to end kapag makikita mo na ang sky is already red, mga kapatid. And that is evening. So a day, ito na po, a day constitute grand rising, umaga. And a day constitute evening. And night is not included. Okay po? Night is not included. Because night is already separated. Iba ang term ng night, iba ang term ng day. Nakuha natin mga kapatid? When we say day, yum, yaum, yan po. That's separate term, that's separate word, yaum or yum mga kapatid. Ano po yung yaudiyat word ng night? Which is Laila or Layala. Di ba mga kapatid? Laila o Layala mga kapatid. Yun po ang yaudiyat. So magkaiba yung kanilang terms. Yum is referring to light. This is day. Layala is not, is also different mga kapatid. And evening and night, they are not similar mga kapatid. Because evening, sa ating napaliwanag na kanina mga kapatid, when the sky is red. Okay po? So yan. In other words, Genesis o Barashiat 1 verses 5 to 4 to 5 and Mattityahu 16 verses 1 to 3 agrees together. Nakuha yung mga kapatid? Supports. Barashiat 1, 4 to 5 and Mattityahu 16, 1 to 3, they agree each other. They support each other. Which is, basically, yum is ilang oras po? 12 hours. Approximately 12 hours. At ang layala or layla is also 12 hours. Mga kapatid. Which is very much consistent doon sa sinabi ni Yahushua ng Yaokanan 11 verse 9. Don't you know that there are only 12 hours in a day? So ito na nga po yung ating additional na witnesses. Ito na po. Not only Yaokanan 11 verse 9, but Mattityahu 16, 1 to 3, at Genesis o Barashiat 1 verses 4 to 5. So tatlong mga references na po. Di ba, mga kapatid? Ayon doon sa Deuteronomy 16 verse 19 ba yun o 15? That a matter is established with what? 2 or 3, ano po? Witnesses. So, I hope na maintindihan natin yan. Sa nakaraan po nabanggit natin na yung watches ay tinawag na night. Watches of the night, mga kapatid. So,
malinaw na talagang iba yung night. Iba ang day. Are you getting the idea? And night, tinawag yan na watches of the night. Mga kapatid, meron tayong mga references dito sa harapan natin. Unang-una dyan, Lamentation chapter 2 verse 19. Okay, Lamentation 2:19, beginning of watches. Okay? Ano yung unang watches? First watch. Started approximately, ano po? Dusk to 9 p.m. Dusk meaning paglubog sa araw. Okay? When the sun set, paglubog sa araw, going to 9 p.m., yan po ay first watch. Sa ang reference, Lamentation 2 verse 19. Following the first watch, Luke 12 verse 38. Can I ask somebody to read that? Luke 12:38 po. And then please proceed also doon sa Matthew 14:25. Okay, anyone would like to read that? Luke 12:38. So yung first watch nasa Lamentation 2:19. Second watch to the third watch. Sige po, sino magbasa ng Luke 12:38? Second watch to the third. Okay, go ahead po, Brother Casadiao. Luke 12:38. And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. So if he comes on the second watch, or what? On the Third watch. third watch. So, kung ang first watch, mga kapatid, okay, kung ang first watch ay dusk to 9 p.m., meaning paglubog ng araw, kung sa Cebuano, kilom-kilom na, okay, yun po yung start ng night. First watch na yan. 6 in the evening to 6 to 9 p.m. So 3 hours po, no? 6 in the evening to 9 p.m. Katulad ngayon, nasa first watch tayo ngayon sa oras na ito. Hanggang 9 o'clock ng gabi. First watch po ang tawag niyan. So, ang second watch, ayon sa nabasa ni Brother Casadiao, is saan nagmula po yan? Okay? Mula yan sa 9 p.m. Okay? Nakita nyo kapatid dito? 9 p.m. papuntang midnight. So, ilang oras yan? 3 hours, no? So, ibig sabihin, from 9 p.m. to 12 midnight. Yun po ang second watch. So, malinaw po na ang third watch ay anong oras po? 12 midnight papuntang 3 a.m. So, dito nagkamali yung ibang mga pag-unawa na ang day daw ay mag-umpisa ng paglipas ng 12 midnight. Okay, yun daw ang pag-umpisa ng day. Kapag lumipas na ng 12 midnight, kasi AM na yan, di ba? Ano nang mangyari doon sa date natin, di ba? Magbago na yung date. Ngayon, ang date natin ay 10:15. Tama, mga kapatid? Tingnan mo maya, pagdating po ng 12 midnight, 12:01, ganon, anong mangyari na sa ating date? Magiging 10, ano na? 16, 20, 25. Napansin niyo mga kapatid? So ayon doon sa paglipat ng date mga kapatid, day starts past midnight. Are you getting the idea mga kapatid? Day starts at past midnight. Pero hindi po. Kasi yun po ay bahagi pa ng watches of the night. Okay? Can somebody go to Matatiao 24:25?
Anyone would like to read that? Matthew 14 rather. Matthew 14:25. Sinong pwedeng makabasa? Brother Dan. Salamat po, Brother Casadio. Now in the fourth watch of the night, Hmm. Yahushua came to them, walking on the sea. Oh. See? Talks about the fourth watch of the night. Yahushua is talking about the fourth watch of the night. Nagpakita si Yahushua. Lumalakad siya doon sa dagat. Siyempre, natakot yung kanyang mga lagad. Bakit sila natakot? Kasi madilim pa yan. Nasa fourth watch of the night. Anong oras po yan? Tinan mo, 3 a.m. Started approximately at 3 a.m. to dawn. So, dawn, yan po, bago mag 6 a.m. mga kapatid. So, approximately from 3 a.m. to 6 a.m., yan po ay fourth watch of the night. Hindi po yan tinawag fourth watch of the day. Malinaw po, malinaw po ba mga kapatid? Hindi po yan tinawag na fourth watch of the day. Hindi po. According to the scripture, word for word, fourth watch of the night, mga kapatid. Okay? On the other side, hindi lang po natin basahin kasi quite a long reading. Third hour, yan po, Mark 15 verse 25. Ang ibig sabihin po yan po ay 9 a.m. Okay? Third hour is 9 a.m. 6th hour is what? 12 midnight. Rather, 12 p.m. rather. Basahin mo yan. John 19:14, Luke 23:44. Na ang ibig sabihin, 6th hour means 12 p.m. Mga kapatid. 7th hour, yan po ay 1 p.m. Okay? 9th hour. So ano naman po yung 9th hour mga kapatid? Yan po. 9th hour is 3 p.m. 10th hour, ano po yan? 4 p.m. And 11th hour po, mga kapatid. 11th hour, tignan mo yan, no? Matthew, okay. Basahin po natin mga kapatid. Matthew 20 verse 6. Matthew 20 verse 6 and verse 9. Okay? 11th hour, yan po ay 5 p.m. So ano pong kasunod ng 11th hour? Hello? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Anong kasunod ng 11th hour? Di ba obvious mga kapatid? Kasunod ng 11th hour is 12 The hour. first watch. 12. Hindi po, 12 hour na po. 12 hour. Okay. Kasunod po ng 11th hour is 12 hour. Na ibig sabihin, it is a summary of what Yahushua said, there are only 12 hours in a day. So meaning, after 11th hour, automatic yan, 12 hour na yan. But hanggang doon lang din, mga kapatid. Okay? So, tinan mo yan, no? 5 p.m. po. 5 p.m. 5 going to 5 going to 6 p.m. Yan po. It's between 11 to 12 hour, mga kapatid. So, another support to what Yahushua said, there are only 12 hours in a day. Can somebody read Matthew 20 verse 6 and 9? Ako po, Brother Dan. Ay, salamat po, Sister Sarah Batchow. And about the 11th hour, having gone out, he found others standing idle and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They said to him, "Because no one hired us." He said to them, "You too go into the vineyard, and whatever is right you shall receive."
And when evening came, the master of the vineyard said to his manager, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last to the first." And when those came who were hired about Mm. the 11th hour, they each received a silver piece. Oh, see, mga kapatid, nandyan yung concept on day. Okay? 11. Day, nandyan yung day, whole day. All throughout the day, nag-umpisa sa umaga. Then, yung concept ng evening, nandyan. Is already evening, so kailangan babayaran na sila. Ibig sabihin, evening, tatapos na yung Work. work. Tapos na yung day. Is already Day. evening. Kaya bayaran na sila. Kita niyo mga kapatid? Why are you standing here all day? Okay, is already 11th hour. Okay, hindi niya tinasabi diyan na is already night, but is already 11th hour and is still part of the day. Okay, and after that 11th hour, which is the 12th hour na, anong sinabi niya? And it is evening. Nakita niyo mga kapatid? Mhm. Okay? Yes. Mhm. So, ibig sabihin, matapos na yung 11th hour, kasi mag 12 hours na siya, tinawag na ni Yahushua, it is already evening and they have to be paid. Wow, what a clear understanding, mga kapatid, di ba? Mhm. Mhm. Oh. So yan, additional explanation pa yan na nandyan na yung concept of day, morning, grand rising, at nandyan na yung concept ng evening. Na kaya nga babayaran na sila kasi evening na, mga kapatid. Mhm. Okay po? So yan. I hope na mas malinaw pa yung mga references na yan. So day is approximately from dawn to dusk, or approximately from sunrise to sunset, which is approximately 12 hours, mga kapatid. Okay, wala tayong time to read this, but pwede po nyo titingnan ang Jonah 1:17, kayong mga manonood sa Republish, at Matatiao 12, Matatiao 12:40, mga kapatid, which is days and nights counted together. Binilang, mga kapatid, days binilang, at ang night binilang din. Okay? Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So binilang yung ilang araw at ilang gabi o ilang nights na nandoon, mga kapatid. Not evening but night. Then Yahushua, Matatiao 12:40, ganun din po. Just as Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, so the Son of Man, Yahushua, is also on the Arats. Nasa libingan po, 3 days and 3 nights. So, yan po, mga kapatid. Now, ito pong understanding, mga kapatid, ito po yung ating pangunawa kung bakit yung iba nagkaroon po ng 24 hours concept, mga kapatid. But kung ayon sa scripture, bakit po 12 hours lang yung concept? Okay? So, ito na nga po yung ating picture na yung mga naniniwala ng 24 hours, this is according to the understanding of man, mga kapatid, na day begins what? Sa 24 hours, kailan mag-umpisa ang day? According sa 24 hours. Look at the Alas 12 ng madaling araw. Okay po, ayun po yun sa ating explanation kanina dahil sa magbago yung date, tama, sister, no? Okay. Tama po. Alas 12 ng madaling araw, ayun po sa what's going on sa mga kapanahon natin ngayon. Kapag when it is 12:01 midnight, mag-change na yung date natin. But dito sa picture natin, kailan ba mag-umpisa yung 24 hours na pag-unawa ng isang araw? Okay po. Ayon sa ating picture, it starts in the evening. Okay po? Ayon doon sa translation, and there was
evening. Okay, and there was morning. What? The first day. Okay? Translation po yun, mga kapatid. Barasyat 1 verse 4 and 5. Verse 5 says, and there was evening, and there was morning. What? The first day. Ayon po sa 24 hours, day starts with evening. Then, from evening, saan pupunta yan? Dadaan yan sa watches of the night. And then, ano mo po mangyari? Dadaan naman po ng another day, which is morning, mga kapatid. Okay, dito, evening yan. Then, through the night, watches of the night, 12 hours. Then, patuloy yung day niya sa umaga. Then, kailan matatapos yung day niya? Dito sa evening. Nakita niyo mga kapatid, yung kung mag-umpisa ka sa day, when you start the day in the evening. Ito po yung mangyari. Evening yan, start of the day, went through the night. See? So in other words, kasali yung night. Sa 24 hours, kasali yung night doon sa day. Okay? Then, sa umaga, bahagi na po yung day ng umaga, then patuloy yan throughout the day, matatapos yan sa evening. So yan po ang tinatawag na 24 cycle. Bakit po nagkaroon ng understanding na sa 24 cycle? Because inalis ng mga translator yung anong mahalagang word? That existing evening Day. and that existing morning. Dahil inalis nila yon, which I believe intentionally inalis sila para i-introduce yung concept na day is comprised of 24 hours. Okay? Which is mali po, mga kapatid. So, dahil nandoon yung word na existing, doon sa original, that existing evening and that existing morning, so ang pinag-usapan doon is day 1. So, day starts when? Sa umaga. Then, matatapos yan sa evening. Okay, mga kapatid? In which, consistent doon sa pag-unawa ng Sadducees and Pharisees, mga kapatid, na when it is grand rising morning, the sky is red. And when it is evening, mga kapatid, the sky is red as well. So, 12 hours lang po. Ayon doon sa mga volumes of references na ating napag-usapan. It begins with the morning, it ends in the evening. Which is very much consistent doon sa Taalyam 113 verse 3. From the rising of the sun, the name of Yahuwah be praised. Malakay 1:11. Ganon din po. Maliwanag na ang araw ay mag-umpisa sa umaga. Doon sa nabasa ni Sister Azara kanina, Matatiao 20, malinaw po na ang araw nag-start sa umaga at matatapos sa evening dahil bayaran na sa kanilang pagtrabaho. Wow, yada Yahuwah po. So, here's another picture na binigyan tayo ni Sister Ayana ng picture, mga kapatid. Okay po. So, ito na nga. Umaga, grand rising, the sky is red. Okay? Then, when it is evening, the sky is red. So, ito yung duration of the day, which is only approximately 12 hours, mga kapatid. Ito yung parameter ng day, grand rising, the sky is red, evening, the sky is red. The duration of the day is only 12 hours, mga kapatid. Okay. What is the implication of this, mga kapatid? Evening is not the same as dusk
or twilight. Okay po? Iba ang evening, hindi siya pareho sa dusk and twilight. Okay? Basahin natin halimbawa, Job 3 verse 9. Let the stars of the twilight be dark. Let us look for lights, but they have none, nor let it see the dawning of the day. So, kapag twilight pala, anong makikita natin kapag twilight? Ano ang general description natin kapag twilight or dusk? Oh, sinabi niyo, no? Dark, no? Diba mga kapatid? Let the stars of the twilight be dark. So kapag sabihin natin na twilight, yan po ay madilim. Okay? Let it look for light. Dahil madilim yan, kaya hanap tayo ng kandila or lamp para makakita tayo dahil it's dark. Okay? Nor let it seize the dawning of the day. So kapag twilight yan, wala tayong makikita na light, mga kapatid. Okay po? Job 24 verse 15. The eye also of the adulterer waits for the twilight, saying, no eye shall see me, and disguises his face. Okay, ano pong pinag-usapan nito? Yung mga prostitute, mga kapatid. Diba? Anong oras yan sila lumalakad? Evening. Oh, diba, mga kapatid? Night. Sila ay kumikilos yan kapag night na. Bakit po? Kasi sinabi niya, no? The eye also of the adulterer waits for the twilight, saying, no eye shall see me. So when it is twilight, yung mata mo, hindi mo makikita anong meron dyan dahil it's dark. Twilight is dark. My eyes cannot see something or anything. Wala kang makikita dahil dark nga, mga kapatid. Just like itong adulterer. Lumalakad siya when it is twilight, when it is night, dahil walang makakita sa kanya. Dahil nahiya siya sa kanyang mga ginagawa. Proverbs 7 verse 9. In the twilight of evening, day, in the black and dark night. So, mga kapatid, hindi lang siya huminto dyan sa twilight of evening, but patuloy siya na in the black and dark night. So talagang kapag sabihin natin na twilight, talagang super dilim, mga kapatid. When we say twilight, it is super dilim. Jeremiah 13 verse 16. Give esteem to Yahuwah your Alua before He causes darkness and before your feet stumbles in the dark. Mountains, and while you look for light until He turn it into the shadow of death and make it gross darkness. Alala po niyo yung na-highlight ni Sister Azara Batchao na explanation doon sa Yaokanan 11 verse 9. Na-highlight natin lagi yung verse 9, di ba mga kapatid? But kung basahin mo yung verse 10, ano nakasabi po ng verse 10? Yaokanan 11 verse 10. Ano po nakasabi doon? Kasi na-highlight natin ang verse 9. Na Yahusha said, there are only 12 hours in a day. And when somebody walks on the day, he will not stumble. But, basahin mo yung verse 10. But if someone, ano yung sinabi yung verse 10? But if someone walks on darkness ba yun? Tama ba? How were your eyes open there, brother? Ano nakasabi po, sister? John 9 po? Sorry, John 11 verse 10. Tingnan mo raw. John 11 verse 10. Okay, kasi na-highlight natin ang John 11. Yes. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him.
Hindi sinabi diyan na, but if anyone walks in the evening. In the night, yes. Malinaw ba mga kapatid? Mm-mm. Hindi sinabi ni Hosea, anyone who walks on the evening. Kaya iba yung evening talaga mga kapatid. Kasi ang sinabi ni Hosea dyan, verse 10, anyone walks on the night, which is night is darkness. And he called night darkness. Malinaw na ba mga kapatid? Doon sa Barasyat kanina, 1 verse 5, he called light day. Then he called night, or rather, he called dark what? Night. Malinaw ba mga kapatid? Now, when we say night, it is really what? Dark. Wala kang makikita. Kaya sinabi ni Hosea, anyone na maglakad sa night is not talking of evening. Anyone who walks in the night because there is darkness, ano mangyari sa kanya? Stumble. Na-stumble siya. So malinaw doon mga kapatid na sa verse 9, hinighlight ni Hosea na ang day is only 12 hours. Hindi na niya nabanggit dito sa verse 10 during night time. Kasi understood na po yun. Kasi nagbigay na po siya ng number doon sa verse 9. John 11 verse 9, which is day comprises of 12 hours. So automatic na po yun na pag-unawa. Now when we say it is night, it is dark, that is also another approximately 12 hours mga kapatid. So yan po, Isaiah. So ibig sabihin mga kapatid na when we say it's darkness, talagang somebody will stumble as correlated doon sa John 11 verse 10. Talagang ma-stumble dahil dark nga eh. Madilim mga kapatid. Kaya kapag madilim, naghahanap ng kandila, hanap ng ilaw para hindi ma-stumble mga kapatid. Yesaya 5 verse 11. Woe to them that rise up early in the grand rising in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, until wine inflame them. Mga kapatid. See? Ano sinabi po? Woe to them that rise up early in the morning. Sabihin, day starts in the morning. Kasi nag-rise up eh. Gumising nga. Mga kapatid. Paano mag-umpisa yung day doon sa evening na matutulog pa? Di ba? So kung tingnan mo yung logical na pangunawa, hindi mo masasabi na day starts in the evening or in the night. Kasi matutulog eh. Talagang very obvious na when the day starts, kikilos na yung lahat, di ba? Katulad nito. Itong tao na sabi niya dito na woe to them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink. So, yun po mga kapatid, malinaw po na day starts in the morning, mga kapatid. Okay po, twilight is associated with dark, not being able to see. So, evening, mga kapatid evening is not the same as dusk or twilight. Hindi po. Kasi po, when it is twilight, it is always associated with dark. And when it is dark, it is always associated with nothing to see. Wala kang makikita. Okay po? I hope na malinaw na po yan. Words for twilight and dark. Ito na nga po, nasap ayon sa H5398 to 5399. Nasap, to blow, twilight when a colder wind blows. Okay, to blow, okay, twilight when a colder wind blows. Yun po yung word na nasap. Okay, which is twilight. Elata, ito po yung next word, elata, H5939, na ang ibig sabihin po ng elata, elata, thick darkness
or to cover over. Okay, talagang super na dilim ay lata po. Apala, ito po, apala, H65 1 to 53. Thick and dense darkness or obscure. So talagang super kapal na dilim, mga kapatid. Thick darkness. So ano yan? Apala po, mga kapatid. So ito na nga yung word na nasap, elata, apala, all related to twilight, and yet something in common nila ay darkness. Thick and dense darkness. Talagang wala kang makikita, mga kapatid. According to World Atlas na research ni Sister Ayana, twilight slash dusk occurs when the sun is below the horizon. Okay? See? When the sun is below the horizon, talagang madilim, mga kapatid. 6 to 18 degrees. Yun po ang ibig sabihin ng twilight, mga kapatid. So ito na nga, okay, additional na pagbibigay ng picture, mga kapatid. Ito yung evening, okay, when it is evening, ito na po. So twilight or dusk, sun below the sky. Ito na nga po, mga kapatid, ang sun nandyan pa, kaya magiging kulay red. But when it is night, when it is twilight or dusk, mga kapatid, ito na nga, sun is below the sky. At ito, mga kapatid, yung darkness, no more sun. Ano naman ito? Di ba? Buwan na ito. So, wala nang araw yan. Complete darkness na, mga kapatid. Because no more sun. Dito, twilight. Okay? Yung sun, lumubog na. Talaga, bumaba na. At dark na. Okay? But, to see more darker, mga kapatid, ito na nga. So, ano yan? Siguro from the second watch, no? Ito, most likely, ito yung first watch. Okay? Ito po ay first watch. 6 p.m. papuntang 9 p.m., mga kapatid. Then, dito, mag-umpisa yung second watch papunta na ng dawn. But these are all still night and these are all darkness, mga kapatid. Okay po? Evening has nothing to do with the moon. Okay po? Evening has nothing to do with the moon. Now that we know evening does not mean twilight, we can address whether the moon and its phases are necessary. Okay po? The answer is the moon can't be seen in the red sky. Okay? Kapag red pala ang sky, hindi makikita ang moon. Dahil evening pa yan. When the sun is setting, it can only be seen during the twilight and after the twilight. Okay po? Yan po. So there is no instruction from Yahuwah in scripture that indicate any need to verify the phases of the moon for any feast, sacrifices, or any ceremony. Okay? Wala pong malinaw na pagpapaliwanag mula sa salita ni Abba Yahuwah. If preparations for feast were done during twilight, they would be completed in time, mga kapatid. So, yan po. Malinaw, mga kapatid. But siguro we will not explain this because this is related to Pasak, mga kapatid. But, okay po. We will not explain that anyway. So, twilight or dusk, mga kapatid. Okay? If you shall keep it until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Yasharal shall kill it in the evening. And they shall take the blood and strike it on the two posts and on the upper door of the house where they shall eat it. And they shall eat the flesh in the night. Okay? Eat the flesh in the night, roast in fire with unleavened bread, and with bitter herbs, mga kapatid. But take note, ito na nga po, sinasabi dito na
And it shall be it until the 14th day of the same month. So yung ating Pasak ay on the 14th day of the same month, mga kapatid. Okay po, yan po mga kapatid, Yahuwah is cleansing us from the wrong understanding of day and night, or grand rising or evening, mga kapatid. Let go of the lies and hold fast to the truths. Okay po, so day and night, na pag-usapan na natin yan. Grand rising, umaga, at evening, mga kapatid. So, kung ano man po yung ating human understanding o human tradition, yung ating pag-understand based on human tradition, dapat i-let go na natin yon, mga kapatid. Kung ano yung sinabi doon sa kanyang mga salita, then let's hold on to what he said in his word, mga kapatid. Opo, so andito na si Sister Bakar Aseo. Make any comments, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish. What are your thoughts and feelings about this? So, what changes we should make? Meron ba kayong mga saloobin, mga kapatid? Meron ba kayong mga sharing? Something in your heart that you wanna share po? Please let us know. Meron. Kayong mga manunood sa Republish, please do make some comments. Okay, anyone would like to make some sharing batay sa ating na pag-usapan, mga kapatid? So we are 9 here. Meron bang mag-share or something you wanna share? Is there something? Opo. Approve, brother. Oh yes, Sister Ahaba, go ahead po. Approve po. Oh, yadaya ho. So, mas naintindihan pa ngayon, sister, no? Mas malinaw Yep. pa. Opo. Okay. Yadaya ho sa maraming mga references, no, mga kapatid? Actually, yung mahirap pong naintindihan yung watches, yung time. Opo. Yun po, ang hindi ko maintindihan noon, pero okay, by now okay. So, yung first watch, They can watch, oo. tama. Ako rin, kasi noon, nung nagpastor pa ako, no? Hindi ko man nabigyan ng ano yon, emphasis yun. Basta basahin mo lang, then wala namang explanation kasi hindi naman relevant. Kunin ko lang yung meaning, but yung pagpapaliwanag na iba pala yun, wala akong pag-unawa doon, mga kapatid. So, ngayon mas malinaw, as you have said it, Sister Ahaba Bacho. Anyone else po? So, nasagot na natin yung references ng watches of the night. So, hindi po yun opinionated. Yes, go ahead. Sa pagkaintindi ko, Opo. pag sabihing 12 hours na, Opo. ito na po ay sunset. Sunrise. Opo. Sunrise to sunset. Opo. I mean, sundown na. Opo. Sunrise. Sunset, sundown. Sunset to sundown or sunrise. Sunrise to sundown, Brother Dan. Okay, sandali lang. Ano yun, sister? Sunrise to sundown. Okay, 12 hours. sunrise to sundown. Opo. Yun ang complete 12 hours. 12 hours, tama. Opo. So, klaro yung explanation na talaga naintindihan natin. Kasi yung mga verses, Brad, it really speaks, di ba? Yung mga verses, malinaw na, hindi na kailangan paliwanag. Kung mabasa lang natin yung verse, nandun na. Okay, makuha na natin yung meaning. Yadayawa sa clarity. Ako naman, Brother Dan, Opo, sister. ang na-quote ang attention ko nung, halimbawa, di ba, sabi nila from sundown to sundown. Opo. Halimbawa, di ba? Mag-umpisa Sundown tayo to ngayon ng, sundown. halimbawa lang, 7th day. Halimbawa lang 7 ngayon. Opo. Day 7. Basta sa calendar 7.
halimbawa 7 ngayon ha, nag-start Opo. ng sundown. Mm. Totoo nga, lagi po alas 12, 8 na eh. Di ba? Mm. 7, halimbawa September, October 7 tayo ngayon. Opo. Mag-umpisa ng sundown. Pagka alas 12, September 8 na yun eh. That means another day. Hindi yun talaga one day. Ngayon Mm. kung na-clear na, pag lumipad alas 12 na, ay it's no longer, it's no longer September 7. It's already September 8. Di Oo. po ba? Mm. Kaya doon po ako na-quote, oo nga Mm. kaya hindi talaga sundown to sundown kasi in the middle, yan na ang another day na yan eh. Mm. Midnight. Pag after midnight, another day na. No, Brother Dan, ngayon ako Opo. nakita, Kung, ngayon ko nakita, kung, clear. yes, sister. Kung susundin natin yung system ng Gregorian. Opo. 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 Yes, if we follow the system of Gregorian na magbago yung date doon sa 12 midnight. Oo, Opo. kaya nga, Oo. yun talaga, kaya hindi talaga dapat sundown to sundown, Brother Dan. Sunrise to sunset talaga para clear talaga na existing talaga silang dalawa. Existing morning and the existing evening. Tama. So, Clear po. yes, yadayawa. So, malaking halaga talaga yung word na existing, no? Na dapat nandiyan yan kasi malinaw na maintindihan natin agad. Yadayawa sa comment na yan, sister, and additional po na pagpapaliwanag. Anyone else? Thank you po. Yadayawa. Anyone else, mga kapatid? Okay. Sister Bakar, Asayao, you wanna add, sister, what's in your heart and mind? Meron pa kayong dagdag? Go ahead po. Sister, Wala po, Brother Dan. okay. Wala po. Yadayawa. Sister Kana, Yapa, you wanna add something or did it answer already? Yung Watches of the Night? Brother Dan, Opo, Brad. wala dito si Tera Okay. Opo, go ahead po. Itong sa Matthew 28 to 16, ito Opo. sa akin, para sa akin, klarong-klaro na 12 hours from sunrise to sundown that is 12 hours, and I think it's an official that this is a transaction. Transaction. All transactions must be from these hours from sunrise to sundown. So ito talagang isang mabigat na witness. Opo. Ito ay talagang 12 hours. 12 hours ang day, iba yung night. Kasi wala namang wala namang trabaho sa night. So the day starts at morning and until sundown. Ito ang klarong makita natin sa itong verses. Opo. Ano yun, Brad? Matat Yao 28, no? 20. Okay, tama. Hindi yung 20. Chapter 20, yung binasa kanina, no, ni Sister, okay, yung binasa ni Sister Sarah kanina. Tama ba? Yun ba, Brad, no? Yes po, yes po. So, yes, you made it even clearer, Brad, na sunrise to sundown, o sunrise lang talaga to sundown. Kasi based dito sa conversation dito, talaga po, malinaw, no, na 12 hours lang talaga. Very clear. Opo. Wow. So, praises po kay Aba Yawa, mga kapatid, sa additional na mga pagpapaliwanag. Mga kapatid, tingnan niyo po yung bago tayo magtapos. Look at Mark
Mark 15:42 po. Mark 15:42. Can somebody read? Marku or Mark 15:42. 42? Opo. Pwede, can I? Guys, sige po. Go ahead, Sister Sarah. And when evening had come, because it was the preparation day, that is the day before the Shabbat. Yun lang po, version. Opo. So, tinan mo yan, no? Meron sinabi dito na when evening had come because it was the preparation day. See? So, evening is still The part day of the before day. the Shabbat, yeah. Okay, mga kapatid. Evening is still part of the day. Nakuha niyo, mga kapatid? Ano yung verse? Mark 15. 15:42. 42. Mm. Mark 15:42. When evening had come, because it was the preparation day. So, evening is still part of day. Okay? Tingnan mo yan. That is the day before Shabbat. See, evening is part of the day at dito tinawag siya na preparation day. Okay? And what is the preparation day? Sinabi dito, that is before what? Shabbat. The Shabbat. Kita niyo mga kapatid? Mm. Yung ginawa ng iba, evening to evening kasi, so nung evening na yon, umpisa na ang kanilang Shabbat. Are you getting the idea mga kapatid? Pag Yes. evening, umpisa na ang kanilang Shabbat. Matatapos sa the following evening. Magiging 24 hours, mga kapatid. Tama ba? Yes. So, tingnan mo ito mga kapatid. Tingnan mo itong verse nito. And when evening had come, because it was the preparation day. So, evening is part of the day. Consistent pa rin doon sa ating napaliwanag na kanina. And take note, anong sinabi dito? That is, Day sinabi before the ito, Shabbat. it was the preparation day, sabi niya, that is the day before the Shabbat. So, ibig sabihin, yung preparation day is not what? Is not Shabbat. Shabbat, it's the day before Shabbat. Oh, it's the day before Shabbat. Mm. Okay, kita niyo mga kapatid? So, hindi talaga pwede na yung evening na yon is part of the Shabbat. Kasi consider pa yan na preparation day. Okay? And that preparation day, and that is the day before the Shabbat. Preparation day is the day before the Shabbat. So, malinaw po na yung iba, evening na part of the Shabbat. Pero dito, malinaw, evening is not yet part of the Shabbat. It's the preparation day, the day before the Shabbat. So, I hope na mga kapatid, yan, no? The more we read, the more makikita natin yung consistency, di ba? Mga kapatid. Yadaya uwa. So, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish. Again, we are giving freedom everyone to read the scripture, open the scripture that we have explained here. Read it for yourself, mga kapatid. At tingnan nyo po, allow the Ruach HaKadosh, the Ruach of Ab Yahuwah, na siya po yung mangungusap sa inyong mga puso't isipan batay sa mga napaliwanag na natin. So, that being said, meron pa bang magdagdag bago tayo magtapos? Okay po. If there is none, then all esteem to Abba Yahuwah, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish. Ito na nga po yung 4 na mga titik sa pangalan ni Yahuwah. Reading from right to left. Okay, Yad o Yaha. Okay, Uha. Okay, Yahuwah. Yahuwah po ang pangalan
ng ating Creator, ang pangalan ng ating Aba, at ito rin po ang pangalan ng ating anak. Yahusyan ayan, mga kapatid. Yan po ay Yahusya. Yahusya, mga kapatid. Yahusya po, ang pangalan ng ating Misaya, kung saan ating kinikilala at tinatawag at sinasamba. All esteem to Yahuwah, Bashyam Yahusya.